Hello, what's up mga boss? Ayan po yung update sa ano natin ngayon, Tapaludo dito sa likuran. So ayan guys, ang babala ko lang sa inyo sa mga bibili ng ganitong tire hugger. Ito po nakalubong po yan dyan. So ito, dahil sa mga rough road or sa mga patalon-talon ng motor dito sa likuran, kaya po nabasag to dito. So yan po yung ma-advise ko sa inyo guys pag bumili kayo ng ganito. Bantayan nyo po yun dito kasi tumagas yung itong itong oil, tabat coolant, itong coolant tumagas siya. Pumunta siya dito, so kasi nabasag to so anong nangyari, naubos tong reserve coolant natin. So dito na drain to, naubos yung coolant, kaya nangyari, nakalimutan ko na kung anong araw yon. Basta ito lang yung ma-advise ko sa inyo guys, na mag-ingat kayo dito, bantayan nyo to. Naubos siya guys, kaya na drain yung coolant natin, naubos yung coolant. At saka habang nagda-drive ako, dahil pupunta sana kami sa Kaluya Shrine, hindi kami natuloy kasi nga na-drain yung coolant. Ang nangyari dito, nagpula to dito, itong engine, yan, nagpula yan. So pagtingin ko dito, pag check ko, nakarating na kami sa Pulangko, naubos na pala ito dito. Kaya ito sobrang init nito, sobrang init nito radiator, tapos ito naubos. Bantayan nyo palagi ito guys pag bumili kayo ng ganitong tire hugger, kasi nababasag pala to dito. Pagkabasag nito dito, itong laman niya pumunta dito lahat, kaya yun naubos hanggang sa na-drain yung radiator coolant. At saka ito na-drain, so nangyari, uminit, sobrang init nito guys. At saka yung makina. So yun lang guys ang suggest ko or ma-advise ko sa mga bibili ng OEM tire hugger, kasi napakadelikado guys. Buti na lang malapit lang kami dito sa bahay namin, kaya pagkaubos nung coolant at saka mga 5 PM yun, buti may dadaanan kaming motor shop, is open pa yung motor shop. Kaya nangyari, umuwi na lang kami, hindi lang kami tumuloy. At saka pinalamig ko yung motor para hindi masira yung motor natin. So guys, sino naka-experience nun, paki-comment na lang kung isa din ba kayo sa naka-experience nun nung first time po nangyari sa amin yun. 2023 kami nag-start magbili ng motor for click. Pero nangyari yun first time, na-drain yung coolant, tapos nag-red yun dito ang engine, nag-engine check siya. So bantayan nyo din palagi ito dito guys, itong engine. At saka before tayo magbiyahe ng malayo, kailangan nyo din i-check ang kondisyon ng motor nyo, ang coolant, ang brakes, ang gulong. So yan yung babantayan nyo guys pag mag-long ride kayo. So yun yung mistake na nangyari, kasi nga hindi ko chinek ang motor bago kami bumiyahe or pumunta dun sa Kaluya Shrine. So kaya ang nangyari, hindi kami natuloy sa aming lakad, kasi balak ko sana i-vlog yung Kaluya Shrine, kasi tourist spot po yun guys. Marami pong turista pupunta doon. At saka yung Kaluya Shrine is kapag Holy Week guys, marami pong mga debotong pupunta doon para mag-akyat doon sa bundok. Kasi bundok kasi yung Kaluya Shrine. Okay, so dito tayo dadaan guys. So guys, ngayon po ay June 5. So napanood nyo ba yung mga hearing kahapon guys? June 4, 2026. Grabe yung hearing. May gusto lang akong i-comment or about sa politika. So yun guys, kung ayaw nyo about sa politika, okay lang din. Kung gusto nyo naman manood ng about sa politika, ay mas maganda at marinig nyo ang aking opinion about sa nangyaring hearing kahapon, Senate hearing, Blue Ribbon Committee. So yun guys, yun nga ang nangyari. Ano yung pumutok? May pumutok. Ayan, balik tayo sa hearing. So grabe palang nakawan nangyari guys. Mali-maliit ang pera yung ninakaw ng mga kongresista at saka mga senador.
So based sa mga ipinakita ng mga ebidensya is talagang totoo yung sinasabi nila, guys. Hindi man hindi bias talagang kung nanood ka ng video nung hearing kahapon is talagang katotohanan yung mga sinasabi ng mga 18 Marines. So kasi yung mga binanggit nila, mga malalaking tao yun, mga delikado yun. Lalo na yung si Ping Lacson. So naalala niyo yun dati, guys, may ginawa siya dati, yung massacre. Nakalimutan ko kung saan yun. Sa may issue yan siya dati or about sa patayan. So pwede silang ipapatay ng mga binanggit nila mga pangalan. Kaya ni Ping Lacson, Tito Soto, pati na rin si Erwin Tulfo, guys. Grabe si Erwin Tulfo. Grabe yung ginawa niya. Ayan, nakita niyo naman yung 18 Marines. Trabahante talaga siya ni Saldico or yung mga yun or ni Martin Romualdez. Kasi may mga picture sila eh. Yung jet plane ni Saldico. Tapos meron pa ang private helicopter si Saldico, di ba? Tapos may mga pictures pa, mga videos, nagkalat na sa Facebook yung mga videos. So talagang totoo yung mga sinasabi nila. Siyempre, gano'n naman talaga yung mga yan, magdi-deny talaga yan. Lalo na si Erwin Tulfo, si Tito Soto, nag-deny na yun nga, at pati na rin yung mga congressman na wala daw sila natanggap na maleta, di ba? So guys, kung kayo ay kanya-kanya naman tayo, kung suportado niyo yung mga nabanggit na mga pangalan or mga kongresista, mga senador, okay lang din kung tampihan nyo yun. Kasi walang problema, mag-comment lang kayo dyan sa baba or kahit i-bash nyo ako, walang problema. Basta gusto ko lang marinig ng taong bayan o mapanood ang video na to ng mga kapwa natin, mga simpleng mamamayan ng Pilipinas, ang aking opinion about sa mga politika, about sa Senado, about sa mga pagnanakaw na nangyayari. Mga tabatan talaga sila lahat eh. Yung mga nabanggit doon, di ba? Lalo na ngayon si Rito po. At saka yung mga kongresista na nasali sa listahan is talaga apat sila i-impeach sa Sara. Tapos yung mga senador naman na gusto agawin yung Blue Ribbon Committee, di ba? Gusto nila i-cancel, di ba? Ayaw nila na maharang yung Blue Ribbon. Ayaw nila matuloy yung Blue Ribbon kaya naharang nila. Gusto nila agawin yung Senate President, yung Blue Ribbon Committee. O di ba? Halata sila, guys. Sino pa may ipas nan? Wala namang iba kundi si Martin Romualdez lang. Ay, hindi. Wala namang iba kundi si ano lang, si parang na-flop yung gulong natin, guys. Nako. Sumabog yat. Ay, hindi naman pala. Akala ko flat yung gulong natin. Pusang gala. Kinabahan ako. Magwi-withdraw pa ako. Kailangan ko pa ma-withdraw. Wala akong pera dito. So yun, guys. Pasensya na kung medyo mali-mali yung pinagsasabi ko. Basta yun na yun. Kilala nyo na kung sino ang leader. Si BBM lang naman ang leader nila. Lahat yan. Si Martin Romualdez, si Saldico. Yung leader na si ano lang naman, si Pangulong Bongbong Marcos, si Bangag. Si Bangag yung leader yan. Wala namang ibang maghaharang ng Blue Ribbon. Lalo na yung ayun grabe big bike, guys, big bike, ang lupit. Lakas ng pag big bike talaga, pag 4 cylinder. Talagang lakas talaga ng tunog, grabe. So yun nga, guys, about sa politika yung topic natin ngayon. So kung ayaw nyo, kung hindi niyo gusto yung topic natin, okay lang din. Sige lang. So yun, guys. Medyo traffic na dito banda. Pero 4 lanes naman to. Mabagal lang talaga takbo ng mga sasakyan natin sa harapan, mga kasabay natin.
So yun, yung mga nabanggit na mga nadalhan naman ng maleta, alam niyo na ang gagawin nyo sa 2028 kung ibuboto nyo pa ba yung mga yun o hindi na. Huwag na kayong magbulag-bulagan guys. Ayan o, mag-ingat kayo sa ganyan guys. So yung liliko sa or lilipat ng lane, lilipat sa kabilang lane yung mga tricycle, walang lingon-lingon, talagang lumiko lang siya bigla. So shoutout sa'yo sir. So sana next time kayo mga naka-tricycle, nakabao-bao, i-check nyo muna yung side mirror nyo mga boss, kasi delikado makakadisgrasya kayo niyan. Whew. Ayan. Kailangan ko siyang unahan kasi hindi talaga ito siya lumilingon. Delikado anuhin yun or sabayan yung mga ganon, yung hindi lumilingon. Basta-basta na lang lilipat sa linya sa lane. So balik tayo guys sa topic natin. So buti na lang natuloy yung hearing kahapon sa Senado dahil maraming pasabog na naganap or nangyari, lalo na dun sa mga mali-malitang pera. Grabe, samantalang naghihirap yung Pilipinas. Tignan nyo ang ginawa ni Bongbong Marcos noong nakarang araw guys. Nangutang siya sa bangko, ilang bilyon na naman yon. Pamamahagi na naman niya yun sa mga mga buhayang kapwa, mga buhaya niya. Grabe. So nadagdagan na naman ang utang ng Pilipinas guys. Nag-loan siya sa isang bangko. So syempre hindi naman mababayaran ng Pilipinas yung agad-agad, di ba? Mga aabot pa yun na ilang taon. Dagdag yun sa 18 trillion na utang yata ngayon, ang utang ng Pilipinas. So yun, sinisisi nila si Pangulong Duterte na dahil sa lumaki yung utang ng Pilipinas dahil kay Pangulong Duterte. Grabe naman talaga. Simula 2022, nagnakaw na sila guys. Nagsimula na sila magnakaw, si Martin Romualdez, si Saldico. Nag-impake na sila ng mga mali-malitang pera. Grabe, tignan nyo yung mga 18 Marines. Ako, saludo talaga ako dun sa 18 Marines. Tinayan nila yung buhay nila. Delikado yung mga pinagsasabi nila doon. Pero, at least, totoo yung mga sinasabi nila. Hindi maritang marites lang talaga. Talagang may laman, may mga ebidensya. Hindi mo masabing hindi totoo yun. Klarong-klaro eh. Kaya nga pinipigilan ng Malacanang eh. Kaya di ba? Bago mangyari ang Senate Blue Ribbon Committee, tinangka ng agawin ng mga tuta ni Pangulong Bongbong Marcos yung Senado para makancel lang yung hearing. Ganun katindi, di ba? Grabe yung ginawa niya. Kaya si Sherwin Gatchalian, di ba? Pinalitan niya si Senate President, si Cayetano. Pero illegal yung ginawa nila guys. Ang totoong legal, so ang hirap talaga pag mag-drive ka sa ganito guys. So traffic, ang daming mga sasakyan kasabay mo. Oh, grabe yung traffic dito. Dahil yan sa Ulog Festival guys. Kaya siguro traffic. Or dahil rush hour ngayon, alas 12 ngayon, break time ng mga trabahante. Kaya yun, sumasabay yung mga trabahante, mga umuwi sa bahay nila para kumain, tapos balik trabaho naman. Kasi ganyan ako dati. Minsan, uuwi ako sa bahay, tapos balik ulit sa trabaho. Walang klase ngayon eh. June 5 ngayon, 2026, so wala pa, bakasyon pa. Talagang marami lang tayong kasabay ngayon sa kalsada. Ito din yung pinakasentro ng Dipolog City guys, itong kalsadang to. Kung dire-diretso tayo is punta na yan sa Dipolog Public Market na ginagawa pa lang. Sana matapos na yan agad kasi maganda yung public market ngayon guys ng Dipolog City na makikita nyo mamaya-maya. Tapos diretso lang tayo kasi ang palengke na ating pupuntahan is yung sa Bara.
Bara ba yun? Barangay Bara at Pusang Galaw. Oh, hinto naman tayo guys. Grabe talaga. Sobrang init ngayon guys. Pag huminto tayo, tumatagos yung init sa balat natin. Dito sa balat ko, sa damit ko, sa shirts. Ito, makapal na nga yung shirt ko pero grabe. Tumagos pa rin yung init. Ganon ka-init dito ngayon sa Dipolog City. Nung last May ba yun? Ang Dipolog City ang pinaka mainit sa buong Pilipinas. Na may umabot yata yun ng 45 degrees Celsius ang init ng Dipolog City. Binalita yun eh sa sa TV, sa media, sa Facebook, nakita ko yung post. So yun guys, sobrang init ngayon, lalo na ngayon. Sinsya na, kailangan ko. Ay, sorry. Ang init kasi guys, grabe. Yun. Liliko siya. Gi. Sabi ko na nga ba, liliko siya eh. Liliko siya eh. So guys, pag mag-drive kayo, tignan nyo din yung helmet o yung ulo ng driver. Kasi minsan, kung saan nakapoint yung ulo niya, dun siya pupunta. Yan yung isa sa defensive driving. Diretso tayo. Grabe, nakakapagod mag-drive pag ganito ka traffic. Ang hirap mag-drive pag ganito ka traffic. Dito maluwag na dito guys. Doon lang talaga traffic. Yung crossing na yun, Rizal Avenue. May event siguro ngayon, kaya siguro traffic. Dito wala na, okay na dito. Thank you. So minsan guys, pag nagpipip ako ng pangalawa, dalawang beses, ibig sabihin nun is thank you. Or minsan isa lang din yung ginagawa ko pag busina, pero matik na yun. So dito tayo guys. Kasi bibili tayo ng isda, bangus na boneless. Ay, papasok pala dapat ako dito. Hindi, nakakalimutan ko na naman pumasok. Wala, one way lang. Bakit ka grabe naman yun. One way to eh. Sinulubong tayo. Ganyan talaga pag matigas ang ulo. So dito tayo magpo-park. Parang kakaiba ang pag-drive natin ngayon sa ating motor. Hindi naman flat yung gulong. Parang flat yung the way. Hindi naman flat. We are walking guys. Only ang tulong ni Lord. Sige. Sige, isa po mo pa pumyo. Sir, bangus. Sir, bangus, sir. Bangus, bangus. Ato, sir. Isa lang, sir. Okay, Sarah. Sige, kayo. Boneless na, diba? Yes, sir. Okay. 196, sir. 195 lang ni sir. Okay, sige. Okay, kabayo. Nanginanya, butriya, tan. Agit pa yan.
Mo na to.